sa Republic. Kung hindi ko mapasok, kinahanap niyo ako. Di ba? Ngayon mapasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok. Why are you here, sir? Papasok! This is the Senate! But, sir, may kinalaman. This is the worst government! Bato-bato sa langit, nung natamaan, abay nagalit. Noong Lunes, nag-celebrate ang marami nang pumasa sa Kongreso ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Ngayon, nakahain na ito sa Senado. Noong Lunes din, nadismaya ang marami dahil nagmaneuver ang mga pro-Duterte na itumba si Tito Soto bilang Senate President at pinalitan ni Alan Cayetano na kilala ang kumikiling sa mga Duterte. Ang mas malaking sorpresa ay ang paglitaw ni Senator Bato na 6 months na ang absent sa Senado. Hindi po siya nag-risk na magpakita at humarap sa arrest warrant ng International Court. Ngunit ngayon po ay bigla siyang lumitaw para bumoto sa naluklok na si Cayetano sa napipintong trial ni Sara Duterte. Ganoon na lamang ang loyalty niya, hindi sa bayan na nagsusweldo sa kanya, kundi dahil sa sumipot siya sa kanyang loyalty sa angkan ng mga Duterte. Bago pa ang mga pangyayaring ito, napayag na si Robin Padilla na hahadlangan niya ang impeachment ni Sara bilang oposisyon. Sinabi niya ito nang hindi pa nakikita ang mga ebidensya sa hinahaing impeachment complaint ng Kongreso. Maliwanag po na ang nakararami sa ating mga senador ay hindi interesado sa katotohanan. Hindi sila gustong tumukoy sa mga paratang kay Sara. Politika at hindi katarungan at accountability ang habol nila. Hindi sila mga hukom na gagampanan at magiging tapat sa layon ng ating konstitusyon. Kundi sila ay mga politiko na ang hangad lamang ay pagtakpan ng isa't isa sa kanilang mga katiwalian at kasalanan sa bayan. Ang mga maniobrang ito ay babala sa ating mga taong bayan. Naggagawin ng mga senador na ito ang lahat para mapawalang sala si Sara. Kaya bantayan ang mga kilos nila. Ito ang utos ng Diyos sa mga leader ng bayan at sa bawat isa sa atin. Sabi po sa Ingles, you shall not pervert justice. You shall not show partiality. You shall not accept a bribe, for a bribe blinds the eyes of the wise, subverts the cause of the righteous. Justice and only justice you shall follow, that you may live and inherit the land that the Lord your God is giving you. Ito po ay sinabi ni Moses sa mga bagong henerasyon ng mga Israelita noong Deuteronomy 16 verses 19 to 20. Huwag daw baluktutin ang hustisya gaya ng kung ano-anong technical legalisms na inihahain para hadlangan ang proseso ng paglilitis. Huwag silang tatanggap ng suhol, peraman o yung inaambisyon na posisyon. Meron po silang mga senador na gusto nilang magpresidente. Dahil ito daw po ay ikakabulag nila kahit sila ay mga marunong at makaka-impluwensya sa gagawin nila ng mga desisyon. Ang sabi po ng kasulatan, follow justice and justice alone. Yan po ang sabi ng Diyos sa atin. Ito po ang inyong lingkod, si Doc Melba. Hindi pula, berde, dilaw o pink. Tayo ay kulay Pinoy.